Sa panahon ngayon, wala na raw pinagkaiba ang babae at lalaki pagdating sa pagkayod. Parang ina-underestimate yung kakayanan ng babae, pero hindi dapat yun kasi ang kayang gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. Marami na rin kasi sa kanila ang nahubog ang lakas, dala ng pangangailangan. Ngayong gabi, susubukan kong tapatan ang kanilang determinasyon at tiyaga. Susubukan ko ang gawain ng mga babaeng kayod kalabaw. Si Vicky ay isang halimbawa ng mga kababaihang ito. Ngayong umaga, sasamahan ko siyang bumaba sa masukal at matarik na daan papunta sa kanyang trabaho. Narito tayo sa isang bahagi ng Laurel, Batangas na nakaharap sa Taal Lake. Somewhere there, nandun yung Taal Volcano. Hindi lang makita ngayon dahil puro ulap. Bababa tayo sa bangin na to para kumuha ng tanlak. Tanlak ang tawag sa isang klase ng damo na tumutubo sa kabundukan ng Tagaytay. Okay. Kaya ma? Ito raw ang inaani ni Vicky para pagkakitaan. Lalayang makabel na. Oo, naka-anabel lang. Yung lapel. Ayan! Ayan! Ang hirap! Landslide ito, landslide. Halos 85 degrees ang pagkatarik ng aming nilalakarang bangin. Nakakalula para sa isang katulad kong hindi gaanong sanay sa bundok. Meron na ba nahulog dito sa bangin na to? Marami na, ma'am. Marami na? Marami na. Halos lahat na nananandak dito. Kumbaga nakaranas na kayo. Ikaw din? Oo, na-barbecue nga yung labi ko dito eh. Anong barbecue? Yung ganito kalaki na tanlas. Oo. Ako, medyo siguro mga nasa 5 feet yun. Oh. Pumusok dito. Hala? Oo, hanggang ngayon nandiyan pa sa loob. Ayaw alisin ng bato kasi daw. Madi-distract daw yung labi. Baka raw kumamit. Baka masira. Pero hindi ka naman naaabala. Hindi naman, okay lang. Wow, pero ang view ha. Medyo lumilitaw na yung Taal Volcano. Ang ganda. Mabilis. Kukuhanin ko lang ito mamaya ako na. Sa gitna ng bangin, nadaanan namin si Aling Felina, ang ina ni Vicky. 67 years old na siya ha. Wow, nanay mo nandyan? Nandiyan doon tayo sa baba na yun. Kulang ito. Sa baba na yun siya. Dumababa na yun. Hindi niya na siya kailangan itanim. Tinatanim, ma'am. Tinatanim mo? Aray ko. One down! Ang dulas eh. Oo, pwede ko naman sa'yo talaga. Yung pa pala ang problema dito, no? Pagdala mo na yung damo, papaakyat. Pero kay Vicky, sisiw na lamang sa kanya ang dulas ng lupa. Partida pa dahil may hawak siyang karit. So ito yung tanlak. Oo, yan na yan. Ayan pala, yan yung tanlak. Ang taas pala niyan, damo na yan. Mangunguha tayo niyan. Ang problema pala, iaakyat din natin siya. So kung ano yung binaba natin, akyatin natin mamaya. Good luck! Tinuha. Sa aming pagbaba, sakto namang lumakas na ang hangin. Sige. Hindi, kaya. Madulas kasi yung ano. Dumadalas na rin ang pagsemplang ko. Ubos ang ginawang dahil. Diba?
Nagalandaan si kuya. Bilis dahan-dahan. Dito pa lang sisimula ang tunay na adventure. Oo, eto. Magsisimula na tayo. Magtatabas pa lang kami ng Yun. Ayan. damo. Kailangan maingat kayo, mabilis yung mata mo kasi may mga part na malalim. Baka Okay. malusot yung paa mo. Ayun yung magtanggal. Kung nagtataas ang damo ang tinatabas ni na Vicky sa Tagaytay, dito naman sa Olongapo, nagtataas ang ostrich, ang isa sa mga inaalagaang hayop ni Trina. Hello, Trina. Hello po. Ako si Sandra, yung eyewitness. O, ayan. Huli na ba tayo? Tara po. Medyo ingat lang po tayo. Alis po. Nasaan ba? Baka tayo sa lakayin. Ngayong araw na ito, tutulong naman ako sa paghuli ng isang ostrich. Tara po. Sige, ikaw muna, ikaw muna. Yung ano? Yung ulo. Kalabak ka. Okay. Kalabas, steady. Ganito lang. Hindi, blind mo lang siya tapos itayo na lang. Palakarin na lang siya doon sa may daan. Hindi, sa daan. Hindi ako nakakapit. Takot ako. Lakad na lang. Talagang mahirap talaga pag lalaki. Ultimo yung mga lalaki kanina, nahirapan sila dahil lalaki yung ostrich. So, babae na lang. Babae na lang muna sa amin. Ano bang dapat nating ingatan pag nanguhuli ng ostrich? Ang una po natin ingatan yung paa po nila kasi nagpo-front po sila. Ngayon, masakit po talaga yung nakaka-disgrasya po. Kita ko Nakakabali po kanina, talaga ng gumagano yung buto. paa nila. Opo. Oo. Kasi nakakabali yun ng ribs. Kasi mas ano po sila sa kabayo, mas malakas po sila sumipa kaysa po sa kabayo. Dahil sa harap daw sumisipa ang ostrich, mainam na sa gilid kami ng hayop pumwesto. Alapitan natin. Nakakatakot eh. Tangkad eh. Ilang ano yan? Ilang feet? Mga 8 feet. 8 feet. Tutulungan ba tayo ng mga lalaki? Ayan, may katulong tayong mga lalaki. Papainumin daw ng vitamins ang ostrich na ito. Mahirap na gawain para sa aming dalawa ni Trina. Dito, masusubukan ang determinasyon naming pumayo. Sa araw na ito, nakaschedule ang pagpapainom ng gamot sa isang ostrich. Tutulong ako kay Trina sa paghuli dito. Kabado ako dahil baka masipa ako ng ibang lalaking ostrich na kasama namin sa koral. Babantay na lang ako. Isisilid na? Sige pa, lagyan niya pa. Down muna. Down pa. Okay, down lang. Down. Game na? Pwede na? Teka lang. Yan. Pwede na po. Support lang, huwag mo siya dumagalaw sa katawan. Yan po. Sige pa, lagyan niya po. Support lang. Dito maninipa? Hindi po. Sige lang Basta sa side lang. Mauna si Ate Trina. Okay, tayo. Sige, itas mo konti. Okay. Lakad mo. Yan. Kasi baka makakasakal niya. Tagalin mo yung ano niya, blindfold. Tagalin mo yung blindfold niya, diretso. Sige. Tapos support po yung katawan. Maraming beses na raw nang huli si Trina, ngunit nananatiling challenge ang bawat pagkakataon dahil sa taas at laki ng hayop. Try ko to, itong maliit. Matapang ba to? Ito. Pwede from behind? Pwede from behind? Hindi naman. Ayoko! Naging malaking challenge din sa akin nung ako naman ang tinuruan nila. Hindi to mga ano?
Kunin niyo po, baba niyo. Sige, baba niyo. Baba niyo, baba niyo. Down niyo, ma'am. Down niyo, ma'am. Down niyo. Down. Sa harap na lang, down. Down, mo pa, down. Nagre-restaurant tayo ng tiger niyan. Okay. Okay. Dito sa cage na ito, binibigyan ng gamot ang mga hayop. Yan. Ito ang some vitamins. Ito po nga. So, ihalo po natin po para po. Ang tawag Lumakas daw yung dito, resistance. supplement, no? Apo. Ihalo sa feed. Ihalo nyo po. Kung gusto nyo try, oo. Iyaan na lang po. Lalagay lang. Ayan, tuloy, natakot na sila sa atin. Halos ang oras din kaming nakipaghabulan sa ostrich. Ngayon naman, around 3 p.m. daw, pinapakain pala yung mga tiger. So, doon naman tayo susunod na pupunta. Mula sa napiling lugar ng paggagapasan ng tanlak, bumaba pa kami ng kaunti. Ayan. Ayan, dito. Pwede na tapos na dyan. Tapos Ayan. sa baba. Okay. Ayan, medyo okay na yung lugar dito. So, narito na kami sa lugar, pero hindi ibig sabihin magpapahinga. Dahil magtrabaho na kami. Ngayon pala magsisimula magtrabaho. So, yan po ang tatabasan natin. Ayan. Oops. Saan tinitira to? Dito? So may puno. Puro po. Dito? Oo, at saka kailangan Yan, Dito? kahit mga ganyan, no? Dito? Mababa? Ay, walang lakas. Walang power. Pwede na ba yan? Ate, pwede mo itangin ito kasi mapurol to eh. Napaisip ako, sulit ba naman kaya ang lahat ng hirap sa kabuhayang ganito? Magkano ba to? Ito ma'am, pagka binibili na ito, binibenta na sa taas, pag medyo sinuswerte ka, 5 pesos. Ha? 5 pesos isang ganito? Pag minamalas-malas ka, 3 pesos, talagang abot lang sa abot lang sa, parang ang babayaran mo lang yung pagod. Hindi, yung Pagod. materyales lang, hindi kasama yung pagod. Madali siya. Madali lang kasi dahil puputulin mo lang siya, tapos tatanggalin mo yung mga dahon. Kaya nga lang, maramihan kasi yung kuha nito eh. Nakakadalawang piraso pa lang ako. So, siguro mamaya doon ko na mararamdaman yung hirap niya. Bukod sa sakit ng katawan, balakid din daw minsan ang mga ahas sa paligid. Dahil minsan na rin silang natuklaw nito. Yan, napi-feel ko na. Napi-feel ko na ang hirap ng trabaho nila. Bawat isang ganito, 5 piso lang. Pag nabenta. Pero syempre, ginagawa nyo rin po itong blinds, di ba po? Mas mahal na yon. May konting halaga na. Ang problema, matagal din bago mabenta. Ah, ganon. Oo. Baka madali ginawa ko. Sa pagtatanlak na pagtapos ni Vicky ang dalawa niyang anak, isa na lang daw ang bubunuin niya. Hindi ko tuloy maiwasang itanong kung nasan ang kanyang asawa. Yung mister ko kasi na-aksidente. Oo. Nahulog siya sa bus. Nadurog yung yung gumugulong na buto dito. Oo. Ako yung tumayong nanay, tatay para sa mga anak kasi hindi nga nakakalakad. Oo. Matagal. Basta ako naging ko lang, sige, kaya. Kahit Oo. mag-isa ako, bumababa ako dito. Oo. Kasi syempre may college ako. Oo. Panggastos, pagkain namin, bayad sa ilaw, bayad sa tubig. Oo. Nakayanan, ma'am. Basta may dedikasyon ka pala, kaya. Ah. Kaya pala, ma'am. Akala ko hindi ko galing. kaya eh. Ngunit nasuklian naman ang paghihirap niya bilang nanay sa tuwing aakyat siya sa entablado para magsabit ng medalya sa anak. Oo. Pumupunta ako doon na madung. Hindi naman madungis as in. Hindi ako kamukha ng mga ibang mga Ibang nanay na Halos- nakaayos. Oo. Pero very proud ako kasi kumisan maglagay ako ng medalya sa anak ko, 6, 5. Wow. Ganon. Ang galing naman. Oo. Kaya lang talagang hirap talaga.
Biruin mo, tama nga no. Kung 5 piso isa nito, pag nakasampu ako, 50 pa lang. 50 pesos. Hindi pa yun, tatanggalan mo pa yun ng balat. Ay, hindi pa tayo agad tapos. yun, ganun kabilis ang mabibenta mo. Bago kami matapos maggapas, bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit tuloy ang trabaho. Ngayon, kakatila lang ng ulan, nagpasya sila na makyat na kami. Pero yung mga naputol namin, magstay muna dito dahil mahihirapan daw talaga kami iakyat dahil sa sobrang dulas ng daan. Pero mula kahapon may mga naipon na sila dun sa banda sa taas. Yun na lang yung iaakyat namin. Tama ba, Nay? Yun, para may kita pa rin, no? Kahit paano. Sige. Tayo na po. Mas mahirap ang aming bubunuin sa pag-akyat dahil ngayon maputik at mas madulas na ang lupa. Nakadagdag pa rito ang problema ko. Aray! Bumigay na yung sapatos ko. Iniwan muna namin sa ibaba ang mga nagapas naming tadlak. Meron na kasi mga nakahandang bungkos na pwede nang iakyat. Ay, salamat. Ito yung mga nakuha nila. Wow, mabigat to. Ano to, per isang tao lang bubuhat nito? Bakit? Ma-outbalance to kapag dalawa kayo dyan. Ah, kaya tigi-isa lang. Mabigat eh, no? 50 pieces. Hindi ko alam kung kaya ko to, ha? Mabigat eh. Okay na yan. Okay na yan ba? Kita. Okay. Sige, iangat nyo ngayon. Tutumba. Baka may tamaan sa likod, ah. Sige, lakad daw kayong konti. May tinatamaan ako, wala. Ayan. Pwede, kaya pala, Ate Vix. O, sige. Ano lang yan, 19 pieces lang yan. Ay, kaya naman pala, mas magaan yung buhat ko. Okay, kailangan bumalanse. Okay. Ay, mahirap pala to. Ah, puro sabit na siya. Sabit na. Di kaya. Biruin nyo, yung dala ko nga, sabi nila, 19 pieces lang daw to. Pero yung mga dala nila nasa 50 pieces, merong 60, merong 100. Dinadala nila, pinapasa nila paakyat dyan. Ang tarik pa naman. Hila na lang muna, hila. Halos araw-araw ginagawa ito ni na Vicky. Masasabi kong literal ngang nakaatang sa balikat ng mga babaeng ito ang kapalaran ng pamilya. Lahat pangangailangan ng buong pamilya. Yan. Kasi halos lahat ng ano namin dito namin kinukuha. Pati sa pag-aaral. Kaya walang ulan, hindi kami pwedeng pigilan ng ulan o ng init. Eto, tumatama sa tanlak yan. Pag tumaga ka ng ganun, tatamaan. Ayan, o. Ayan. Ngayon lang ba yan nakuha? O, ngayon lang yan. Tapos ito, kahapon. Ayan yung pangapalad namin. Ayan, o. Puro ano yan, o. Kung titingnan, tila napakadali ng ginagawa ni na Vicky. Ngunit para sa isang katulad kong baguhan, hindi ko mailarawan ang hirap ng pagbubuhat. Diyos ko, paano ko ito gagawin? Ang tarik eh. Ang hirap. Sumabit na
Mabet. Ang hirap kumita ng pera. Dahil biruin nyo, yung dala ko, ang halaga niya around 100 pesos lang. Yan kung hindi tatawaran. Pag tinawaran daw, 50%. So kung minsan, yung 100 mo, 50 na lang. Pero ganito yung hirap para maiakyat siya sa bayan. Nang lumaon, tila nakuha ko na ang pagbalanse ng karga ko sa balikat. Sabi nyo, madali pa yon. Totoo ba? Ito na yun, pinakamadali. Yan yung pinakamahirap. Ilang segundo lang ako nakahinga ng maluwag dahil kasunod na pala agad ang pinakamahirap na ruta. O yan. Oops. So far, sabi nila yun daw yung pinakamahirap na parte. Ang napansin ko, kailangan may coordination yung katawan mo. Kailangan may balance. Tapos, matimingan mo kung paano makakatulog yung tungkod mo sa'yo. At kailan naakbang ang kanan, kailan naakbang ang kaliwa. Yon, matinding coordination ang kailangan. Nakapagtapos ng agriculture si Trina at nakapagtrabaho sa isang veterinary clinic bago siya naging isang zookeeper. Siya lang ang nag-iisang babaeng zookeeper dito. Kalimitang lalaki raw ang pumapasok sa ganitong trabaho. Delikado raw kasi ang ilang gawain. Yan. So, bubuksan ang pinto, tapos lilipat na siya. Ang bait. Lumipat agad. Tapos lock. Ngayon, safe na yung gate. Pwede nang pumasok sa loob. Kailangan daw ma-make sure na nakalock siya. Nakatakda ngayong linisin ang mga kulungan ng tigre at siya ang nakatoka sa araw na ito. Mukhang kalmado si Trina sa kanyang ginagawa. Kaya naman lumakas ang loob ko dahil ako ang papalit sa kanya sa loob. Bantayan mo mabuti ha, baka bumukas ang pinto. Kaya ba nilang buksan yan? Ano yung mga tiger? Ano tayo, sara natin? Yung tiger oh. Tinitingnan-tingnan ka lang pala ng tiger. Siguro sabi niya, wow, pagkain. Dahil malinis na to, exit ako. Lilipat sila dito. Iba't ibang klaseng hayop ang inaaruga ni Trina bilang isang zookeeper at malayo sa kanyang tirahan ng trabaho. Ang nag-iisa niyang anak sa dating kinakasama, kailangang mamalagi sa pamilya ng lalaki sa Bataan. Masakit mang mawalay sa anak, sa ngayon, handa siyang magsakripisyo alang-alang sa kinabukasan nito. Dito dinadala sa gilid ng kalsada ang mga naaning tanlak para gawing blinds o kurtina. Si Nanay Felina nagsarili na sa pagkayas ng balat ng tanlak. Si Vicky naman kasama na rin ang asawa sa paggawa ng blinds. Paano mo ilalarawan yung asawa mo in terms of yung Ay, wala akong manage niya makikita. sa pamilya, pag kita niya ng pera?
ay wala akong makikitang iba na ganyan magtrabaho. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Oo. Sa sobrang sipag. Pagkatapos ng pangunguha ng tanlak na kadalasan inaabot ng 2 araw, dinadala siya dito para putulin, tapos linisin. Pagkalipas ng 4 na araw, gagawin na nilang blinds para maibenta. Ngunit ang katumbas ng kayod kalabaw na pagtatrabaho para sa produktong ito, Yung ganyang kalaki na magkano yan? 700. Yan. presyo nababarat pa kadalasan. Kasi siyempre, presyo yun, no? May inaabot ng 300, yung ganito. Lugi nga, kaya lang ang nasasambot na lang namin sa materyales. Lalo na pag kailangan na ng pera. Kapag may pagkakataon, binibisita ni Trina ang anak sa bahay ng dating kinakasama. Siya na rin ang naghahatid dito sa eskwelahan kapag wala siyang trabaho. Makasama sa work? Opo. Payagan niya din nanay? Apa. Asan yung tiger po? Tiger? Andun. May tiger dun. Asan yung dalawa? Andun. May tiger dun, 2. Tinitiis raw ni Trina ang hirap ng trabaho para may maipangtustos sa pangangailangan ng anak. Lalo na kapag ganyan naglalambing siya. Nakakatuwa. Kasi kahit na minsan pagod ka, minsan naman hindi. Pero pag pagod ka at nakikita mo yung anak ko pag-uwi, sasalubong sa'yo. Para bang ayos na ayos lang. Mama. Kahit minsan lang kami magkita. Mama. Ganon din si Vicky, na halos hindi na makapag-ayos dahil inuuna ang trabaho. Para sa pamilya mo, di ba? Wala akong time sa sarili ko. Yung magsuklay na lang, maliligo lang. Magsusuklay lang ako, maliligo ako niyan. Manicure. Wala! Hindi ako nagmamanicure. Wala. Walang manicure, walang pedicure. Wala. Hindi na kailangan kasi nandito lang naman ako sa bukid. Sila ang halimbawa ng mga kababaihang tumawid sa hangganan ng kanilang kasarian. Nilagpasan ang pisikal na limitasyon ng pagiging babae para sa ikabubuhay ng mga mahal sa buhay. Bilang isa babae sa ganitong trabaho, proud ka rin ba? Kasi kaya ng lalaki, kaya ko rin gawin. Masigit pa nga ang babae dahil ang lalaki, yung trabaho mo lang yung gagawin niya. Samantalang tayo naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay, bababa doon sa gano'n, yung magtatrabaho ka. Diba? Ang dami nating trabaho. Nakakapagod. Pero pag nanay ka, talagang kailangan mong gawin lahat yun. Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.